Ang JFCM Kabuyao ay patuloy pa rin sa layunin nitong mapanumbalik ang tao sa Diyos. Mula rito ay patuloy na magamit ito para sa panuntunan na to win, to train, to send. JFCM Kabuyao sa pagdiriwang ng ika-27 taon, isang hangarin ang umusbong maunlad na iglesia para sa kaluguran ng Panginoon at pagsulong ng kanyang layunin, ang Great Commission. Ang JFCM Kabuyao ay patuloy pa rin sa layunin nitong mapanumbalik ang tao sa Diyos. Mula rito ay patuloy na magamit ito para sa panuntunan na to win, to train, to send. JFCM Kabuyao sa pagdiriwang ng ika-27 taon, isang hangarin ang umusbong maunlad na iglesia para sa kaluguran ng Panginoon at pagsulong ng kanyang layunin, ang Great Commission. Ang JFCM Kabuyao ay patuloy pa rin sa layunin nitong mapanumbalik ang tao sa Diyos. Mula rito ay patuloy na magamit ito para sa panuntunan na to win, to train, to send. JFCM Kabuyao sa pagdiriwang ng ika-27 taon, isang hangarin ang umusbong maunlad na iglesia para sa kaluguran ng Panginoon at pagsulong ng kanyang layunin, ang Great Commission. Ang JFCM Kabuyao ay patuloy pa rin sa layunin nitong mapanumbalik ang tao sa Diyos. Mula rito ay patuloy na magamit ito para sa panuntunan na to win, to train, to send. JFCM Kabuyao sa pagdiriwang ng ika-27 taon, isang hangarin ang umusbong maunlad na iglesia para sa kaluguran ng Panginoon at pagsulong ng kanyang layunin, ang Great Commission. Ang JFCM Kabuyao ay patuloy pa rin sa layunin nitong mapanumbalik ang tao sa Diyos. Mula rito ay patuloy na magamit ito para sa panuntunan na to win, to train, to send. JFCM Kabuyao sa pagdiriwang ng ika-27 taon, isang hangarin ang umusbong maunlad na iglesia para sa kaluguran ng Panginoon at pagsulong ng kanyang layunin, ang Great Commission. Ang JFCM Kabuyao ay patuloy pa rin sa layunin nitong mapanumbalik ang tao sa Diyos. Mula rito ay patuloy na magamit ito para sa panuntunan na to win, to train, to send. JFCM Kabuyao sa pagdiriwang ng ika-27 taon, isang hangarin ang umusbong maunlad na iglesia para sa kaluguran ng Panginoon at pagsulong ng kanyang layunin, ang Great Commission. Ang
Ang JFCM Kabuyaw ay patuloy pa rin sa layunin nitong mapanumbalik ang tao sa Diyos. Mula rito ay patuloy na magamit ito para sa panuntunan na to win, to train, to send. JFCM Kabuyaw sa pagdiriwang ng ika-27 taon, isang hangarin ang umusbong maunlad na iglesia para sa kaluguran ng Panginoon at pagsulong ng kanyang layunin, ang Great Commission. Ang JFCM Kabuyaw ay patuloy pa rin sa layunin nitong mapanumbalik ang tao sa Diyos. Mula rito ay patuloy na magamit ito para sa panuntunan na to win, to train, to send. JFCM Kabuyaw sa pagdiriwang ng ika-27 taon, isang hangarin ang umusbong maunlad na iglesia para sa kaluguran ng Panginoon at pagsulong ng kanyang layunin, ang Great Commission. Ang JFCM Kabuyaw ay patuloy pa rin sa layunin nitong mapanumbalik ang tao sa Diyos. Mula rito ay patuloy na magamit ito para sa panuntunan. Magandang umaga po sa ating lahat. Masaya po ba tayo? Kung tayo masaya, palakpakan natin ang ating Panginoon. Sige po, tumayo po ang lahat para sa ating paunang panalangin. Manalangin po tayo. Aming amang Diyos na dakila, makapangyarihan, banal, tapat at mabuti, pinupuri ka po namin, sinasamba, pinasasalamatan. Narito po kami, Ama, nagpapakumbaba, lumalapit, nagpapalinis na kung ano man yung pagmamalabis namin, pagkukulang, mga nagawa namin hindi kalugod-lugod sa iyo, patawad, Panginoon. Sa gawain namin ito, Ama, na dalangin ko ang pangunguna ng Santong Espiritu nang sa ganon, lahat ng aming gagawin ay maging kalugod-lugod sa iyo. Ang tanging hangad namin, Panginoon, ay maialay namin ang aming sarili upang maging handog na buhay sa iyo. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig. Narito kami sa mga tatayo. Dalangin ko, Ama, ang mga tutugtog, pagkaisahin mo ang mga tuno, ang mga aawit at magpapaawit. Nawa ay maging pagpapala sa amin ang mga awiting pagsamba, Panginoon, na aming aawitin. Dalangin ko rin ang magpapahayag ng iyong salita, dagdag karunungan at kalakasang espiritual upang ang bawat maririnig naming mensahe ay tumanim sa aming mga puso, maging pagpapala, hindi lang namin maipamuhay, kundi matunto namin yung nais nito sa buhay namin. Maging sa mga guro na magtuturo sa mga bata, mahubog nila ng tama at nang sa ganon, Panginoon, lumaki silang may pagsunod sa iyo, Panginoon. Dalangin ko rin na magpadala ka ng matatapat na anghel na ahadlang sa anumang gawa ng kaaway. Salamat, O Diyos. Ito ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Yan. Handa tayo magpuri, amen? Dapat handa. So, mga kapatid, bago po tayo sumamba sa ating Diyos, tayo muna ay babasa sa 2 Korinto 5:14 hanggang 15. So, sabay-sabay po natin siyang basahin. 1, 2, 3, basa.
ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay mabibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Ayan. Ang liham po na ito ay isinulat ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa Corinto. Sa verse na ito, ipinapaliwanag ni Apostol Pablo ang kadahilanan ng kanyang paglilingkod at kung paano binabago ng Panginoong Jesus ang buhay ng isang tao. Sa verse 15 to 16, sinasabi niya na si Kristo ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay hindi na mabuhay para sa sarili, para sa Kanya. Bakit natin maihahalin tulad ito sa pang-araw-araw nating buhay? Mahirap bang mamuhay sa mundo? Amen. Mas mahirap maging Pilipino? Mas amen. Mahirap po, no? Napakarami po nating issues. Marami tayong pressure sa pang-araw-araw. Maaring sa ating pagtatrabaho, marami tayong workloads sa ating pag-aaral, marami tayong school activities. At sa panahon po ngayon, usong-uso yung validation. So, kailangan ko ma-validate yung aking isip, yung aking pakiramdam. Kailangan ko maging achiever para masabing magaling ako. Kailangan ganito yung sahod ko para masabing successful ako. So, yung buhay, maaari siyang maging focused sa sarili mo. Maaaring makalimutan mo kung ano ba yung goal mo. Kung ano yung ginagawa mo sa pang-araw-araw. Di ba po ang pagsamba ay hindi lamang sa tuwing linggo. Ito ay nagaganap sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung paano ka sumagot sa guru mo, paano ka sumagot sa magulang mo, paano ka sumagot sa boss mo. Lahat ng ito ay may pagsamba na kaugnay. Maraming alalahanin at uncertainty. Hala, yung favorite kong laro, ibaban na sa Pilipinas, no? Yung mga senador, nawawala. So maraming uncertainty, alalahanin. Wala na akong kakainin bukas, di pa labada yung damit ko. Ayan. So, ang mundo, distraction siya. Pero tayo, bilang mga Kristiyano, alam natin kung ano yung dapat nating gawin. Madalas, yung mga tao is lumalapit sa Diyos pag may kailangan. Pero tayo, mga Kristiyano, dapat lumalapit tayo sa Diyos nang hindi lang para sa sarili nating kagustuhan, kundi parangalan natin si Kristo. Kasi nga sinabi po rito na namatay siya para sa lahat. Sa lahat. So namatay siya para sa inyo, namatay siya para sa akin, at sa ating lahat. At sa paraang iyon, maaari na tayong makalapit muli sa Diyos Ama. Amen po? Lumalapit ba tayo sa Diyos Ama? Amen. So ang pagsamba ay tugon sa pag-ibig at sakripisyo ng Panginoong Jesus. Inaalok natin dapat ang ating mga puso at buhay sa Diyos. Hindi tayo dapat nababalisa sa mga makumundong bagay. Dapat focus po tayo sa ating goal. Sa pagsamba, inaalala natin na binago tayo ni Kristo at tinawag para mamuhay para sa Kanya. Ang buhay Kristiyano ay para sa Panginoong Jesus. May halaga lamang ito kung ipapamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Kaya sa paglapit natin sa pagsamba ngayong araw, ilaan natin ang puso, isip at buong sarili para sa Panginoon. Sumamba tayo hindi para sa sarili nating kagustuhan, kundi bilang tugon ng pag-ibig, pasasalamat at pagsunod sa Kanya. Sa Diyos po ang papuri. Amen. Inanyayahan ko na pong tumayo ang lahat. Tayo po'y handa na magpuri para sa ating Panginoon. Amen po ba?
Hallelujah! Atin pong purihin at sambahin ng ating Diyos. Kaya atin pong batiin ating mga kapatid ng isang magandang umaga. Hallelujah! Magsasaya sa iyong nilikha, o halina, tayo ay sumasa Panginoon. Ito ang araw na Kanyang ginawa. May pag-asa na nakalaan at biyaya, di magkukulang ang Panginoon. Ito bababayan. Pipiliin ko ang sumamba. Pipiliin kong purihin ka. Ito ang araw. Ito ang araw
natin ating Panginoon. Tayo po'y patuloy na magpuri sa Kanya. Hallelujah! Umaawi, nagpupuri, diriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Woo! Umaawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos.
mabuti ang aming Diyos. Noon yun, hallelujah. Purihin ka aming Diyos. Tunay ngang ika'y ang mabuti na Diyos, di nagbabago, hindi nagmamaliw. Hallelujah. Ikaw ang patuloy naming hinahangad sa aming mga buhay, aming Diyos. Hallelujah. Purihin ka. Ikaw ang hinangad at pinamahal sa aking pagsilang hanggang sa ngayon man mabuti ka. Ikaw ang pupurihin at sasambahin sa lahat ng oras, ngayon at bukas, mabuti ka. Mabuti ka, sa'yo ang walhati, sa'yo ang papuri habang may buhay, sa'yo ang sa'yo ang lahat kay karapat-dapat. Ikaw ang pupurihin at sasambahin sa lahat
Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, purihin kami, Panginoon. Hallelujah. Oh, dakila ka, O Diyos. Sambahin ka. Oh, hallelujah. Oh, purihin ka. Purihin kaming Diyos, sambahin. Hallelujah, hallelujah. Oh, purihin kami, Panginoon, sambahin ka. Hallelujah, hallelujah. Oh, sinasamba. Pinupuri ka namin, O Diyos. Salamat sa iyong pag-ibig. Hallelujah. Hallelujah. Sa iyo ang papuri. 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 Oh, purihin ka aming Diyos, sinasamba. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. Taas ang ngalan mo, Panginoon. Hari ka ng buhay ko. Ihahayag sa buong mundo, kadakilaan mo, hayag at totoo. Sinasamba ang nag-iisang ikaw. Pagmamahal, pagkalinga ay iyong ibinigay. Walang humpay, O Diyos, sa iyo'y iaalay, O Jesus. Handog itong buhay. Karapat-dapat ilaan, pagsambang totoo. Walang makapapantay sa'yo, tunay kang nag-iisa. Hari ng buhay ko. Karapat-dapat ilaan, pagsambang totoo. Walang makapapantay sa'yo, tunay kang nag-iisa.
Purihin ka aming Diyos. Salamat sa iyong pag-ibig. Oh, dakila ka, oh Jesus. Sinasamba ang nag-iisang ikaw, pagmamahal, pagkalinga ay iyong ibinigay, walang humpay, O Diyos, sa'yo'y iaalay, O Jesus, handog itong buhay. Sinasamba ang nag-iisang ikaw, pagmamahal, pagkalinga ay iyong ibinigay, walang humpay, O Diyos, sa'yo'y iaalay, O Jesus, handog itong buhay, walang humpay, O Diyos, sa'yo'y iaalay, O Jesus, handog itong buhay. O Jesus, handog itong buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat sa iyong pag-ibig. Hallelujah. Pupurihin, pasasalamatan, pararangalan ka, magpakailanman. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen. Hallelujah. Purihin ka ng Diyos. Amen. Napakasarap po magpuri sa Panginoon. Ano po? Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah. Okay. Yung pong gustong mag-CR, pwede po muna mag-CR ngayon or kumuha ng tubig para po tuloy-tuloy yung ating pakikinig mamaya. Okay. Ayan. So, ang ganda po ng awit kanina, isang pag-aandog ng ating buhay sa Panginoon. And I do believe na ang bawat isa ay naihandog yung buhay sa ating Panginoon. Amen? At pagsumikapan natin na araw-araw inihahandog natin yung buhay natin sa Panginoon. In whatever circumstances, ano mga pangyayari, dapat nandun tayo, we are willing and we are ready to offer our lives to the Lord. Amen? Amen. So, kumusta po kayo? Parang maraming bakanting upuan. Ba't kaya?
At I congratulate you po dahil mas pinili nyo ang pumunta rito para makasama ang bawat isa sa pagpupuri at sa Panginoon. Mas pinili nyo kaysa mag-mall, kaysa mamasyal kung saan. Po. Okay. So, naka-flash na pala agad. Yan, nakita nyo na tuloy yung title. Naalala nyo po yung, kasi kasalanan to tayo ay nasa serye ng pag-aaral tungkol sa kasalanan. Sino po nakaalala nung unang lesson about kasalanan? Ang title, Ang Kasalanan. So yung nakaraang 2 linggo naman ay tinuro po din ni Pastor yung mga lihim na kasalanan. May mga lihim pa ba tayong kasalanan? Ayan, kung meron man, ay di, gaya nga ng kinanta natin kanina, i-offer natin sa Panginoon. Ayan, okay. So, kung mapapansin nyo, puro tungkol sa kasalanan. Kaya nga ang sabi, kapag doon natapos nyo itong lesson na ito, para na tayong kumuha ng isang kurso tungkol sa kasalanan. Parang Bachelor of Arts in Sinning. Pero hindi po ibig sabihin, para tayo ay matutong gumawa ng kasalanan. Kundi upang tayo ay makaiwas sa paggawa ng kasalanan. Amen? Amen. Okay, so bago po natin puntahan yung mga bunga ng kasalanan, ay puntahan po muna natin ano-ano ba ang iba't ibang uri ng kasalanan. Yan yung mga nakita natin sa unang lesson na ang kasalanan, na dinala rin po sa atin ni Pastor. Ayan. Ano-ano ba ang mga dulot ng lihim na kasalanan? So, di ba nakita natin yan? So, ngayon po ay pag-aaralan natin yung mga bunga ng kasalanan. Pero tingnan muna natin, balik tanawin ang mga natutunan natin sa naunang aralin. Para mas ma-relate po natin. Kasi isa nga siyang serye. Ayan. Kumbaga parang package yan. Parang so 1, 2, 3. Ayan. Ano po? Okay. So yung regarding sa kasalanan, yan, napakita na rin po yan ni Pastor nung isang linggo, nung nakaraan. So yung kasalanan, tapos meron pala siyang sinasadyang kasalanan at saka hindi sinasadyang kasalanan. Ayan. So, ayan. Baka po nagpipray pa tayo na patawarin po kami sa aming, ano ba yan, yung hindi sinasadyang kasalanan. Or sinasadyang kasalanan. So, dapat po ay hindi natin sinasadya. Ayan. So, under naman yung hindi sinasadyang kasalanan, wala yun Hindi mo naman kasi sinadya. Yung kasalanang, sinadyang kasalanan, meron siyang kasalanang may kapatawaran at meron ding sa kaliwa, walang kapatawaran. Ano nga yung naalala niyong walang kapatawaran? Youth. May naalala kayo? Ayun, pamumusong, yun, mga ganon, yung under dyan, ano po. Tapos, doon sa kasalanang may kapatawaran, merong sin of commission, yung nagagawa natin, no? At meron namang hindi natin ginagawa na dapat ay ginagawa pala natin. Ayun, ano yon? Alam nating tama, pero hindi natin ginagawa. Sa bagay, bapatak yun sa sin of commission. Like for example, the giving of tithes. Alam natin na yun ay kautusan ng Panginoon. Tapos, hindi tayo nagbibigay ng tithes. We are committing a sin of commission. Kino-commit natin Yan. Okay. So, yan po nakita natin yan. Ayan. Okay. So, puntahan natin yung ating pag-aaral sa umagang ito. Actually, 3 point din po yan. Kaya lang, habang tinitingnan ko siya, kung nahatiin natin siya sa 2 lesson, hindi pwedeng sa sobrang haba niya, parang nakakatakot na mahaba. Hindi po tayo mahaba ngayon. Hindi natin pwedeng hatiin yung pangalawang punto sa gitna. So, kailangan mamimili lang tayo kung 2 punto ngayon, 1 punto sa huli, or 1 punto ngayon, 2 punto sa huli. So, tingnan po natin kung paano natin kukuhanin yung unang punto sa umaga pong ito. Okay.
So ayan, nakita nga po natin yung unang lesson ay kasalanan. Tapos yung pangalawa, ang kasalanan ay nagdudulot ng kapahamakan sa sarili at sa kanyang pamayanan. Ito yung natutunan natin dun sa sa mga nakaraang pag-aaral regarding kasalanan. Ano po? Okay. Ayan. Ano nga ba o ano ba ang ibinunga ng kasalanan? Ayan. So, kasi nga ang ating title ay mga bunga ng kasalanan. Ayan. Okay. Teka, bago ko ayan. So, naalala nyo na yung mga lessons, past lessons about kasalanan? Okay. Sige po. Okay. Ang unang punto ay nagbunga ito at nagbubunga ng pagkahiwalay sa Diyos. Ayan. Ang bunga daw ng kasalanan, unang punto ay nagbunga ito at nagbubunga ng pagkahiwalay sa Diyos. So atin pong pag-aralan. Ayan. Okay, Ayan. Ang kasalanan ay paghihimagsik kay Yahweh. Ayan. Ito ay pagsuway sa kanyang kalooban at salita. Ayan. Yung paghihimagsik, paglaban. Di ba? Pag sinabing himagsikan or war, ayan, paghihimagsik, paglaban. Di ba yung mga bansa naghihimagsik sa bawat isa? So naglalaban, Ito ay pagsuway sa kanyang kalooban at salita. Nalulugod si Yahweh sa kusang loob na pagsunod sa Kanya. May bunga ang hindi pagtalima sa Kanyang kalooban. So makikita po natin, ang ating po palang Panginoon, ang ating Diyos, si Yahweh, ay nalulugod sa kusang loob na pagsunod. Pero matatanong natin, bakit ba, kung kusang ano yung saan nanggaling yung kusang loob? There is such thing as free will. Di ba? Alam naman natin lahat yan. Free will. Kapag tayo ay sumusunod, ang gusto ng Panginoon sa atin ay kusang loob. Hindi yung pinipilit ka. O kayo po, pinilit ba kayong pumunta rito? Ayan. Baka napilitan lang kayo. O baka pinilit lang kayo ng mga parents nyo. O pumunta ka dyan sa worship service. So dapat gusto po ng Panginoon ay kusang loob yung ating pagsunod. Okay. So, kinalulugdan ng Diyos yung mga kusang loob na sumusunod. For example magbigay tayo ng example. Ano ang common example natin? Ang common example natin is the relationship of parents to children. Ang mga magulang ay, sabi nila, hindi raw pantay-pantay ang pagtingin sa mga anak. Pero ang totoo po niyan, pantay-pantay po yung pagtingin sa anak. Hindi po ako makakapagsabi kasi iisa po ang anak ko. Pero yung mga nakakausap ko na may mga ilang anak, pagtanungin mo sila, pantay-pantay ang pagtingin nila sa kanilang mga anak. Pero meron silang kinalulugdan. Of course, yung mababait na anak, kinakalugdan nyo ng magulang. Ayan. Pagka pasaway kayo, sasabihin ng magulang nyo, mga youth, sasabihin ba ng magulang nyo, "Oy, pasaway ka, kinakalugdan kita." Di ba hindi naman? Okay. So, nandun yon. Makikita natin na na para tayo kalugdan ng ating Diyos, yung ating pagsunod sa Kanya, ay dapat nakabatay doon sa free will na kinreate niya para sa atin. Ayan. Kung titingnan din natin, di ba, minsan natatanong natin, bakit may kasalanan pa? Minsan siguro tinatanong natin, hindi ba kinreate din ng Diyos ang kasalanan? Hindi. Hindi niya kinreate ang kasalanan. Kasi binigyan niya tayo ng free will dahil nga ang gusto niya, ang bawat nilalang niya ay susunod sa Kanya na kusang loob. Ayun. Yung hindi po, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, kapag tayo sumusunod sa Diyos ng kusang loob, even sa mga paglilingkod natin sa Kanya, sa iglesyang ito, sa ministeryo, dapat ay kusang loob. Hindi tayo napipilitan lamang or dahil sa pansarili nating intensyon. Dapat ay kusang loob. Doon siya nalulugod. Ayon. So, gaya nga ng binanggit ko po kanina, hindi po
kinreate ng Diyos yung, nabanggit ko, hindi kinreate yung kasalanan, ano po. Even the Nephilim, kung tatanungin natin sa pag-aaral natin, sino po nakakaalala ng Nephilim? Sino ba yung mga Nephilim? Mga anak po ng nilikhan, mga anghel at saka sila po yung mga higante naging bunga ng pagtatalik ng earthlings at saka yung mga heavenly being, ano po. So yon, hindi po sila kinreate ng Diyos. Sila ay produkto ng pagkakasala. Ayan. Okay. So, kung makikita natin, yung paghihimagsik, paglaban. Yung paghihimagsik, pagsuway. Pagsuway din siya. Ano po? Okay. Bawat pagsuway ay nagbubunga ng pagkakahiwalay. Di ba pag sumusuway tayo, nahihiwalay tayo. Ayon. Di ba? Pagsuway. Ayan. So dapat talaga maging masunurin tayo sa lahat ng bagay, sa mga superiors natin, sa trabaho, sa teacher. Ayan. Dapat hindi tayo, at most especially sa ating mga magulang, kailangan masunurin tayo. Okay? So, puntahan natin yung susunod. Ayan. Okay. Ang tuntuning ibinigay ni Yahweh. Ayan. So, tuntunin. Ano po ba yung tuntunin? Tuntunin. Kumbaga, ito na yung instruction, direction. Ano po? Binigyan ang tao ng karapatan na pangasiwaan ang lahat ng nilikha ni Yahweh. Ayan. Yan yung makikita natin doon sa creation. Kay Eva at kay Adan. Ano po? So, okay. So, puntahan natin. Pabasa natin kay ate sa atin pong Bible text reader. Ayan. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Yan. So, malinaw po yan. Very familiar sa bawat isa po sa atin. Okay, so balikan natin. Tuntunin. Binigyan ng tao ng karapatan based dun sa atin pong nabasa na pangasiwaan ang lahat ng bagay. Okay. So, kung kayo ay binigyan ng isang, sa inyong opisina or sa inyong eskwelahan, binigyan kayo ng tungkulin ng iyong teacher, di ba? Ang gusto niya ay sundin mo yung mga tuntunin na iyon. Binigyan ng tao ng karapatan na pangasiwaan ang lahat ng nilikha ni Yahweh. Pero nagbabala din ng Diyos na sa araw na kanilang kainin ng ipinagbabawal na bunga ng puno sa gitna ng hardin ay tiyak silang mamamatay. Yan yung nakita natin. Okay. Ayan. So, tuntunin. Ano ba yung mga tuntunin? Ayan. Di ba yan, napaka-specific ang Diyos. Napaka-specific niya. Ayan. Na, huwag kakainin yung huwag daw kakain. Maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Lahat po ba ng bagay pwedeng kainin? Sagot. Sa baboy, ano yung hindi kinakain? Lahat kinakain nyo? Pati dugo kinakain nyo? Ayan. Bakit po kaya ayaw ng Diyos na kainin natin yung dugo? Kasi yung dugo sa Diyos ay sacred. Sagrado po yun. Kasi sagisag yun ng buhay. Kaya hindi na tayo kumakain ng dugo. Di ba ang sarap nung dinuguan at puto? Ngayon nakakainin nyo puto at puto na lang. Wala nang dinuguan. Ayan. Ganun po So, lahat nga ay pwede nang kainin eh. Di ba yung sa baboy, lahat kinakain? Di ba?
Oh, yung isaw, di ba? Sino kumakain sa inyo ng isaw? Yon. So, sagisag po siya ng buhay, yan isa sa mga tuntunin ng Diyos yon. Ayan. Pero makikita nyo, no, kahit naman ang tao, bakit kaya ganon? Ano? Bakit kaya ganon tayo? Kung ano yung bawal, yung pa yung gusto. Ayan. Bawal tumawid. Tatawid. Oh, di ba? Oh. Bawal magkalat. Magkakalat. Ayan. So, sa mga estudyante, bawal mangopya. Nangongopya. Sino po nangongopya dyan sa inyo? Nako, walang nalilihim sa Diyos. Di ba? Ayan. Okay. So, yung mga doktor, minsan hindi natin sinusunod. Pag sinabi ng doktor, wag ka lang kakain ng matataba, gustong-gusto pa yung mga inihaw na may mga nakasingit na taba. No. Gustong-gusto pang kumain ng lechon. I don't know, pero ako, personally, hindi ko naman talaga gusto lechon. Parang walang lasa. Okay. So, yun po, madaming mga tuntunin ang Panginoon. Ilan lang yan sa mga tuntunin niya. At yung napakabigat na tuntunin or instruction na binigay niya kay Eva at kay Adan, nung sila ay nilikha, ay huwag na huwag daw kakainin yung bungang iyon sa gitna ng halamanan kasi mamamatay sila. Ayun. So, tayo, isa pa. Tayo mga tao, di ba, sinasabi natin, lahat ng blessings binibigay sa atin ng Panginoon. Ano? Lahat po ba ng blessings binibigay sa atin ng Panginoon? Amen. Minsan yung akala nyo hindi mabuti, blessing pa rin yon. Di ba? Ang blessing hindi lang yung masarap sa pakiramdam natin. Minsan yung blessing hindi siya masarap sa pakiramdam. Pero blessing pa rin yon. Ayun. So yun po yung dapat nating tandaan. Tapos, ano ba yung isang bagay naman na dinideserve ng Panginoon na i-bless natin siya? Actually, marami rin naman, pero specifically, kapag po tayo ay nais nating ma-bless ang Panginoon, aside dun sa ating pong pagsamba, actually, iyan ay kasama sa ating pong pagsamba sa Kanya. Yung pagbibigay ng ikapu, yan ay kasama dun sa blessing na pwede nating ibigay sa Panginoon. At yan ay kasama dun sa kabuuan ng ating pagsamba sa Panginoon. Kasi kung sinasabi mo, iniaalay mo ang buhay mo, tinataas mo kamay mo, kumakanta ka sa Panginoon, tapos alam na alam mo sa sarili mo na hindi ka nagbibigay ng tithes, do you think the Lord will accept that? Parang hindi yata. Parang magkasalungat yata yun. So, dapat pala uunawain natin bawat nababasa natin sa salita ng Diyos. At hindi naman yan mahirap para sa atin kasi tayo naman ay mga naliwanagan na ng Panginoon. Ang kailangan lang ay pag-aralan natin na tayo ay sumunod. Ayan. So, sabi nga, may pagsubok ang pagsunod at pagmamahal. Ayan. May pagsubok yan. Yung pagsunod at pagmamahal. Kahit sa ating mga magulang, sa ating mga anak, meron yan. Kasama yan. So, lahat yung mga binibigay natin sa Panginoon ay dapat talagang kusang loob. Tapos alam natin na tatanggapin niya at hindi tayo napipilitan lamang. So, ganun po. Okay. So, binigyan sila ng instruction, pagyamanin. Sabi nga doon, makakain mo ang ilang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng bungang kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Instruction, huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Ayan. Ayan. Okay. So let's move on. Ayan. At dahil nga sinuway nila yung tuntunin o yung utos ng Panginoon,
ay nawalay ang tao mula sa Diyos. Ayan, ito, bunga na to. Nawalay. Dahil sa pagsuway, ang tao nga ay nawalay kay Yahweh. Pinalayas sila mula sa Eden at hindi na muling nagtagpo ang Diyos at tao na nilikha niya sa kanyang wangis. Nawala sa tao ang kanyang karapatang pangasiwaan ang lahat ng nilikha ng Diyos dahil hindi niya ito pinahalagahan. Hindi niya binigyan ng halaga yung instruction sa kanya ng Diyos. No. Kahit ba tinukso siya nung ahas or nung sino man yung natumukso sa kanya, kung ayaw naman niya yun dahil meron nga siyang free will na ibinigay ng Panginoon, di dapat pinili niya sana yung tama base dun sa instruction ng lumikha sa kanya. Pero hindi Mas pinili niya yung magkasala. So, yun yung nangyari sa ating mga naunang ninuno. Ano po? So, sinuway. Kung makakapapansin natin ito, pinalaya sila mula sa Eden. Okay, tingnan natin yung text para mas malinaw. Ayan. Pakibasa po, Ate Pam. Sa Ate Pam. Ayan. Kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Pinalayas nga siya ng Diyos. At sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ni naman ang punong kahoy ng buhay. Salamat po, Ate. Okay. So, yan po, malinaw na malinaw. Sabi, pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao, si Eva at si Adan. Pinalayas po, hindi po isinumpa. Kasi kalimitan, minsan parang nagiging thinking natin, ay sinumpa ang Diyos kaya ang hirap ng buhay ngayon. Hindi po, yung lupa po ang isinumpa, hindi si Eva at si Adan. Ayan. Hindi isinumpa, lupa ang isinumpa. Actually, napakabuti ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi bukod dun sa pinalayas niya na si Eva at si Adan, may tendency pa rin kasi makapasok sila dun sa halamanan para muli nilang kainin. Pero naglagay po ng bantay. Di ba? Naglagay ng bantay. Ayan, May espadang, may bantay na kerubin. Tapos may espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig. Kumbaga, sinyield niya yung sinabi niyang puno para hindi na uli makakain si Eva at si Adan. If ever, nababalik sila dun sa lugar na iyon. Ano po? Kasi, anong nangyari dun sa pagsuway nila is, namatay sila. Not physically. Ang namatay kay Eva at kay Adan ay yung ugnayan. Namatay na. Nag-ugnayan. Halimbawa, di ba, yung magbo-boyfriend tsaka mag-girlfriend, pag nag-break yan, wala na silang ugnayan. Di ba? Kapag ikay nagtatrabaho, kapag umalis ka na sa kumpanya, wala ka ng ugnayan sa kanila. Ganun yun. So, nawawala na yung connection. Ang ibig sabihin lamang ng kamatayan na bine-mention kanina sa unang nakita natin na verse, ay paghihiwalay. Ayun. Di ba, kung maaalala ninyo, sino ang favorite yung The Prodigal Son? Alam niyo ba yung story ng Prodigal Son? Anong reaction ng tatay? Ano yung sinabi niya nung bumalik yung anak niya? Di ba sabi niya, yung anak kong namatay ay muling nabuhay. Bumalik na yung anak ko. Siya ay patay, ngunit siya ay nabuhay. So, ibig sabihin, nawalan kasi siya ng ugnayan sa kanyang tatay. So, parang kinoconsider na namatay siya. Pero ang ibig sabihin nun, yung ugnayan ang nawala, naputol. So, yung pong paghihiwalay ay namatay ang ugnayan. So sa atin pong mga mananampalataya, napakahalaga ng ugnayan natin sa Panginoon. No? At saka, ano yung mga nakita natin dyan? Nakita natin na yung palang, whenever we,
kapag sinusuway natin yung ating Diyos, nawawala yung connection natin sa Kanya. So yun po yung dapat natin laging iisipin na dapat hindi nangyayari sa atin na nawawala yung ugnayan natin sa Diyos. Hindi po ba? Kasi napakahirap nun kapag ka nawala yung ugnayan natin sa Diyos. We cannot stand on our own. Wala tayong magagawang tama kapag ka nawawala yung ugnayan natin sa Diyos. Kasi hindi tayo makakapag-rely sa ating mga sarili lamang. Napakahalaga yung ugnayan na binabanggit natin dito. Kasi yun yung doon nagmumula lahat eh. If we have the ugnayan, connection natin sa Diyos, we can never go wrong. Hindi po tayo magkakamali. Though minsan magkakamali tayo, but still, nandun ang Diyos para itayo ka. Para ituwid ka. Kasi pag wala ka ng communication, wala na. Para example din lang naman yan, di ba yung mga nawawala sa dagat, yung mga sasakyan, mga barko, mga mangingisda, pag nawala yung signal ng contact nila ng radio, malolos sila sa dagat. Lalo pag yung panahon ng bagyo, pag nawala yon, mawawala yung ugnayan nila dun sa, let's say, sa isang area or sa parola or sa base. Hindi po wala silang direksyon. So napakahalaga ng ugnayan natin sa Diyos. So, yun yung binigyan ng emphasis sa unang punto na ito. So nakita natin, ang sabi nga, ano ba ang ibinunga ng kasalanan? Ang unang punto, nagbunga ito at nagbubunga ng pagkahiwalay sa Diyos. I hope may natutunan tayo dito sa maikling punto na ito na ating pong tinatch today. And sa next week, mas malaman kasi yung napakahalaga nito. Lahat po nung punto ng pag-aaral regarding sa bunga ng kasalanan ay napakaganda. Mahirap lang siyang pagkunikin yung first at second or yung sobrang mahaba kasi siya. So, I hope to deliver this itong point 1 today and the next 2 points ay sa susunod na linggo. So, kaya po kailangan ay naririto kayo para matapos natin yung 3 course ng kasalanan. Para pagkatapos doon, masteral na kayo. Hindi po. Ibig sabihin, mastered na tayo sa pag-iwas sa kasalanan. Amen? Amen. So, I hope to see each and everyone sa isang linggo para po patuloy nating pag-aralan yung atin pong serye patungkol sa kasalanan. Specifically, itong topic natin this week and next week na bunga ng kasalanan. So, yun lamang po at magkita-kita po muli tayo sa isang linggo. Itutuloy po natin ang pag-aaral. Salamat po. Kay muli po, maraming salamat, Kuya Ronnie, sa mapaghamon na pangaral. Nawa po, asamin po natin yung mga kasunod po nung ating aaralin sa isang linggo sapagkat ito po ay isa sa pinakamahalaga na matuklasan po natin yung bunga ng kasalanan. Kasi po, siguro, para po higit na mahamon yung bawat isa. May pangunawa po kasi ang tao na lahat ng nandito sa mundo ay linikha ng Diyos. Hindi po, mga kapatid. Tulad ng binanggit kanina ni Kuya Ronnie, yung mga Elohim,
Hindi po siya linikha ng Diyos. Amen po? Yan. Ngayon po mga kapatid ay atin pong muling gaganapin yung tinagubili ng Panginoon sa atin nung siya po ay umakyat sa langit. Tinagubili na po niya yung kanyang mga alagad na hanggat hindi pa siya bumabalik, atin pong alalahanin yung kanyang ginawa. Yung kanya pong alalahanin yung kanyang pag-aalay ng buhay. Yung banal na hapunan po, mga kapatid, ito'y isang napakahalaga sa buhay ng bawat alagad niya. Yung banal na hapunan ay dinideklara ng Panginoon na ito ay isang banal na gawain. Yung banal na hapunan, ito po yung pasimula ng lahat ng bawat isa sa atin. Kung bakit po tayo ay naririto. Amen po? Kung hindi po natin pinapahalagahan yung banal na hapunan, ibig sabihin lamang po noon, hindi po natin nauunawaan kung bakit tayo narito. Amen po? Kaya po atin pong pahalagahan yung banal na hapunan sapagkat ang Panginoon nga po ang nagdideklara nito na ito ay isang banal na gawain. Kaya po mga kapatid, sa araw na ito, tayo po ay sama-samang nating babalikan ang ginawang pagliligtas ng Panginoong Hesus sa atin. Yung nga po, ang nasabi ko na kanina, ito po yung pasimula kung bakit tayo narito dahil tayo po ay iniligtas ng Panginoon. Katulad ng kanyang itanagubilin, ito'y isasagawa sa mamagitan ng tinapay at katas ng ubas na sumasagisag sa kanyang katawan at dugo. Yun po, itinuro ni Kuya Ronnie kanina, hindi na po natin kinakain yung dugo. Yung ginagawa po natin ngayon, magitan po ng katas ng ubas, ito'y isang sagisag ng kanyang dugo. Marami pong nagdaang taon bago dumating at nagbuwis ng buhay ang Panginoon para sa atin. Nangako siya at nakipagtipan kay Abraham. Ninuno natin sa pananampalataya, ipinangako ng Panginoon ang Yahweh na kausap noon ni Abraham na anumang mangyaring gagawin niya ang lahat upang mapagpala at mailigtas si Abraham at ang kanyang lipi at ang mga kanyang mga nakikilipi sa kanya. Tayo po ba'y nakikilipi sa ating Panginoon? Amen po? Sa takdang panahon, dumating nga ang Panginoon Hesus at tayo'y tinubos niya at pinilaya mula sa kasalanan upang tuparin ang pangakong iyon. Ginawa niya ito upang tayo ay kusang loob na makipag-isa sa Kanya at mamuhay ng alinsunod sa Kanyang kalooban. Ito po ang ating inaalala na tuwinang tayo ay nagbabanal na hapunan. Sa atin pong pagharap at paglahok sa banal na hapunang ito, ating sariwain hindi lang ang ginawa ng Panginoon, kundi ang ating mga ginagawa bilang taong tumugon at nakipag-isa sa Kanya. Kung tayo ay nakahiwalay, bumalik tayo sa Kanya sa tipan at mangako muli tulad noong unang tayo ay unang manampalataya at magpabautismo at lalakad tayo sa buhay kasama niya at gaganap ng Kanyang kalooban. Sige po mga kapatid, tayo po'y manalangin ang magitan po ng pagsisisi at pagbabalik sa Panginoon. Samahan niyo po ako sa atin pong panalangin. Aming Amang Yahweh, kami po ay dumudulog sa iyo sa umagang ito na mayroon pong pagkilala na ikaw ang Panginoon na nag-aalay ng buhay para po mapatawad kami sa aming mga kasalanan, para po kami ay muling makabalik sa iyo. Dumudulog po kami, Panginoon, sa iyong trono kung saan ka naroon
upang kami po ay tunay at totoong makapanumbalik sa iyo, Ama. Tinatalikuran po namin anuman po ng aming kasalanan. Ito po ay aming pinagsisihan na ito po ay mali at labag sa iyong kalooban. Sa araw na ito, Panginoon, kami po ay nagpapasya na kilanling ka bilang Panginoon at sumunod sa iyong kalooban. Dahil kami po ay iyong linika, dahil po kami ay iyong binayaran ng aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng ito. Ito po ang aming dalangin sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. At nang gabi ang Panginoong Jesus ay pinagkanulo, dumampot ng tinapay at nagpasalamat matapos manalangin. Pinagpira-piraso niya at ito ang sinabi, "Itong aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin." Tapos maghapunan, dumambot din siya ng saro at sinabi, "Ang sarong ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito." Sige po, mga kapatid, pwede na po tayong makibahagi, kumuha ng katas ng obas at tinapay. Ito ay ng buhay, kanin mo ito ay ng buhay, isa yan ang katuwang binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katuwang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, makiisa. Yan
Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang nabayupay. Yan ang dugong itinigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Yan ang katuwang binayupay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katuwang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Sige po, tayo po'y tumayo. Taas po natin ang tinapay. Aming Diyos, loobin mo na ang mga sagisag ng tinapay at saro ay maging karapat-dapat at pag-alala namin sa tipang kung saan inialay ng Panginoon Hesus ang sarili upang kami ay matubos at maligtas. Kasama nito ang aming pagsisisi at pangako na magmapatapat kami sa Kanya at sa iyo. Ito ang sagisag ng katawan ng Panginoon na inihandog alang-alang sa atin. Kainin po natin ito bilang pag-alala sa Kanyang dakilang pag-ibig at katapatan. Itaas po natin ang saro. Ito naman ang saro na sagisag ng dugo at buhay ng Panginoon Hesus na inihandog at natigis upang tayo'y sumampalataya ay mapatawad sa ating mga kasalanan at mabigyan ng panibagong buhay. Atin po itong inumin. Tayo po'y manalangin. Salamat po, aming dakilang Yahweh, aming Panginoong Hesus, sa iyong pag-ibig sa pag-aalay ng buhay para sa amin upang mabayaran ang aming mga kasalanan. Kinikilala po namin ang lahat ng ito. Ikaw ang Panginoon, ikaw ang Diyos na mabuti at tapat sa pangako. Maraming salamat, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, habang kami po ay narito sa libutan ito, patuloy kami magpatotoo na ikaw ang Kristo, ikaw ang Panginoon namin na nakilala. Patuloy po namin ganapin ang mga paalala mo sa amin, mga tungkulin na dapat gawin bilang iyong mga alagad. Kaya po sa tulong at kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang siyang patuloy namin tuntunin upang kami po ay maging karapat dapat sa iyong harapan hanggang sa muli mong pagbabalik.
Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Sige po, maaari na po tayong maupo. Yan ang katawang binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan, upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Good morning po, mga kapatid. Tayo po ay dadako na sa kasunod na bahagi ng ating gawain, ang pag-iikapu at pagkakaloob. Tayo po ay babasa mula sa Kawikaan, Kabanata 3, talata 9 hanggang 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. So mga minamahal, tayo po ay dumako sa ating sama-samang pagkakaloob sa ating Panginoon bilang isang iglesia. Ang mayakda po ng pagbibigay ay ang ating Panginoong Diyos. Siya ang nagbibigay at patuloy na nagbibigay dahil po sa dakilang pag-ibig at pagsamba sa Kanya. Tayo po ay sama-sama at sabay-sabay na mag-alay ng ating mga ikapu at kaloob ng mayroong kagalakan sa ating mga puso. So pwede na po tayong magbigay ng ating mga ikapu at kaloob dito po sa offering box natin sa right side. Atin pong ipanalangin ang ating mga tithes and offerings. Panginoon naming Diyos, dakila at banal, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon ito na patuloy kaming nagkakaroon ng chance na sumunod sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat sa mga ikapu at kaloob na ito, Panginoon, galing sa aming mga kapatid at galing sa aming mga pinaghanap buhayan, Panginoon, pinagtrabahuhan. Salamat, Panginoon, sa biyayang ito na patuloy kaming mayroong ibibigay at ipag-iikapu sa iyo, O Diyos. Salamat sa mga trabaho namin, hanap buhay, at anumang pinagkakakitaan namin, Panginoon, upang maibigay namin sa iyo ang nararapat lamang ay para sa iyo, Lord God. Salamat din sa mga buhay na patuloy na nagsusumikap at nagtsatsaga, Panginoon, minamanage ang finances upang patuloy na makasunod sa iyong kalooban na ito. Dalangin namin, Panginoon, sa mga nagsustruggle pa po sa gawaing ito ng pagkakaloob at pag-iikap po, Panginoon. Ikaw po ang magbigay sa bawat isa ng boldness. Ikaw po ang magbigay, Panginoon, ng katibayan ng kanilang loob upang makasunod, Panginoon, sa iyong gawaing ito. At dalangin din po namin ang mga ikapu at kaloob na ito
ay magamit sa iyong gawain, sa ikalalago ng iyong iglesia. At patuloy din po naming dalangin ang ginagawa naming bahay-sambahan, Panginoon. In your time, Panginoon, ay mabubuo po ang bahay-simbahang ito upang patuloy naming magawa at maipagtagumpay, Panginoon, yung inatang mo sa amin na gawaing mag-ebanghelyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tayo po ay dadako na sa ating announcement. Yan, meron ba tayong announcement? So every Wednesday po, tayo po ay may ginaganap na prayer meeting. Ito po ay online via Zoom, 7 p.m. At yung link po nito ay binibigay po doon sa General Assembly, General Online na GC po natin. So every 7 p.m. makikita nyo po doon. Kung gusto nyo pong mag-join, nandun lang po yun. Pwede po kayong connect. So wala na po tayong ibang announcements. Yun, may birthday celebrants po tayo. Sino po yan? Uy, si Kuya Alan. Happy birthday, Kuya Alan Romay, sa June 30. At si Ate Joanne. Saan dyan mo si Ate Joanne? Sa July 1. Ate Joanne, so for happy birthday. Woo! Ito yung favorite ko eh. Dalawang celebration. Si Kuya Eric at si Kuya Emok on July 3. Happy birthday! At para naman po sa ating wedding anniversary, meron pong nagdadaos ng kanilang pagmamahalan sa July 2. Si Kuya Lodi at si Ate Lani Pernya. Happy wedding anniversary po sa inyo. Meron pa? Meron pa? Wala na. O may hahabol pa. Okay, so bago po, habang hinihintay natin yung additional, atin pong wini-welcome si Ate Gladys Borromeo. Saan po si Ate Gladys? Ayun, Ate Gladys, welcome po sa ating gawain. Siya po ay invited ni Ate Baby Ibanez. So, nawa po ay makasama ka ulit namin sa mga susunod na gawain. Yan. Sino pa po kaya yung may wedding anniversary? Okay. So sa mga karagdagang announcement po, ibibigay ko po kay Pastor. Thank you. Okay po, bago po tayo dun sa birthdayhan. Ngayon po ay pinagdaos po natin yung potluck. Yung banal na hapunan. Kung tuwing may banal na hapunan, tayo po ay nagpapatlock. Bakit po? Sapagkat yung potluck natin, kaugnay po nung banal na hapunan. Kaya marapat po doon yung sinasabi po natin yung paggalang doon sa banal na hapunan. Gayun din po mga kapatid, mamayang hapon sa mga kalalakihan na gusto pong tumulong, magwa-wiring po si Kuya Vic dito po sa first floor sa baba. Kung gusto pong tumulong, lalo tigit dun sa may alam po sa pag-wiring, welcome po kayo dun sa pagtulong. Ano pa? Hello po. Good morning po. Mamaya na po yung ating outdoor fellowship. Sa mga hindi pa masyadong nilalamig, gustong lamigin. So, see you later po dito sa ating center. Mamaya po ang alis natin ay alauna or right after our potluck. Yun po. Maraming salamat po. Okay, nakakalimutan ko po. Pagkatapos po ng ating potluck, maiksi lang po, mayroon po tayong workers meeting dito po sa hall. Workers meeting po, ibig sabihin yung lahat po ng nagmi-ministry, lahat po ng tumatayo dito, yung sa mga Bible study, lahat ng kabilang sa ministry, kabilang po dun sa meeting na yon. Maraming salamat po. Ano pa?
Oh, Zane, may habol pa. Next Sunday. June 22 pa pala to. Kwan po, belated happy birthday pala kay Sister Virgie Ocampo. Dito po ba siya? Wala? Okay, sige. Yung mga may birthday and wedding, pag-pray po natin sila. Pwedeng matawagan dito sa harapan. At potluck po mamaya, asahan natin may dala tong mga to. Tama, no? Umorder ka na. Yung bawal ba sa akin, yung in-order mo? Di masarap yun. Okay, pag-pray po natin ang ating mga kapatid na may birthday. Si Kuya Eric, si Kuya Alan. Tama ba? Ate Joanne, Ate Lyodi. Kuya Lyodi. Ate Lani. Okay, sige. So let's pray. Ama naming nasa langit, kami nga po'y muling lumalapit sa iyo para ipanalangin ang aming mga kapatid na ito na nagdaraos ng kanilang mga kaarawan and wedding anniversaries, Panginoon. Inuuna po namin, Panginoon, yung aming mga kapatid na may kaarawan ngayong linggo na to na darating. Si Kuya Eric, si Kuya Alan at si Ate Joanne. Ama, batid mo ang buhay nila na patuloy na ginagamit mo para sa iyong gawain. Nawa, Panginoon, patuloy mo silang pagpalain, pangunahan sa kanilang mga pagpaplano at pagdedesisyon sa buhay. At sa lahat ng kanilang gagawin, Panginoon, tanging ang kalooban mo lamang ang maganap sa kanila. At sa bagong buhay na pinagkakaloob mo sa kanila, Panginoon, bagong taon, alam namin, Panginoon, na may plano ka sa kanila. Hindi para pahirapan, kundi para paunlarin ang kanilang kaalaman at pananampalataya. Salamat, Ama, sa araw na ito na nakasama namin sila sa gawain mo, Panginoon. At patuloy na makakasama pa namin sila sa mga susunod pang mga araw at taon. Salamat, Ama. At ganoon din po, pinapanalangin din po namin si Kuya Lyodi at si Ate Lani sa kanilang pag-iisang dibdib, Panginoon, na dinaraos po yung kanilang wedding anniversary for this week. Salamat, Ama, na sa mahabang taon ng kanilang pagsasama, naging matibay po silang mga ehemplo bilang magulang sa kanilang mga anak at naging matibay rin po yung kanilang samahan at pagtutulungan bilang mag-asawa, Panginoon. Nawa, Lord, patuloy mo pa silang samahan sa kanilang mga pagganap na tungkulin bilang isang pamilya. Paunlarin mo sila at tulungan sa lahat ng kanilang mga pangailangan. Maraming salamat, Ama, sa lahat ng ito na batid namin, Panginoon, na may plano ka sa pamilya nila para sila ay patuloy na magamit mo sa mga gawaing nilalaan mo sa kanila, Panginoon. Ama, ito lamang po ang aming samot dalangin sa iyo. Maraming po salamat sa pangalan po ng iyong anak at ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Happy birthday po and happy wedding. Okay po, tayo po yung mananalangin na. Pwede po na po tayo mo. Okay, let's close our eyes, mga kapatid. Ama naming nasa langit, muli po kami nagpapasalamat sa iyo sa oras na ito na ibinigay mo sa amin para kami ay makapagdaos ng gawain na inilalaan lamang namin para sa iyo. Ama, sa lahat ng aming mga natutunan ngayong araw na ito, unang-una po yung aming pong kasamahan na nagbahagi ng iyong salita, si Kuya Ronnie. Salamat, Ama, sa buhay niya na patuloy mong ginamit para maibahagi sa amin yung karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat, Ama, na patuloy mong paunlarin yung kanyang kaalaman at patuloy mo pa siyang gamitin, hindi lamang sa pagbabagi ng iyong salita, maging sa iba pang talento na ipinagkakaloob mo sa kanya at sa mga tungkuling ginagampanan niya para sa iyong iglesia. Salamat, Ama, sa buhay niya bilang isang ama ng tahanan. Patuloy na maging matibay yung kanyang pananampalataya at maging magandang ehemplo rin siya sa kanyang mga pamilya at sa iba pang mga tao na nasa kanyang paligid. At ganoon din po, Panginoon, salamat din sa gawaing ito na dinaos namin ngayong araw na ito. Salamat sa lahat ng mga pangunguna mo, sa mga
gumanap ng kanilang mga tungkulin sa nagpaawit, maging sa mga teachers, Panginoon, nagturo sa mga kabataan o mga childrens, at sa iba pang mga members ng church na ito, Panginoon, na may mga tungkulin ginagampanan sa media team and others, Panginoon. At salamat, Ama, yung po mga kapatid namin na wala pa po rito, hindi po namin sila nakasama sa mga kadahilanan ng sila po'y may sakit o maaaring nagpapagaling pa. Patuloy naming dalangin, Panginoon, yung kanilang kagalingan. Patuloy naming dinadalangin sa iyo, Panginoon, na maging matibay sila, lalo na po sa mga panahon ng pagsubok. Nawa patuloy silang lumapit sa iyo, patuloy silang manangan sa iyong kapangyarihan at sa iyong kakayahan, Panginoon. Magtiwala sila sa iyo, Panginoon, sapagkat di mo sila iiwanan at hindi mo na sila pababayaan. At sa amin pong pagtatapos ng gawain ito, Panginoon, patuloy na ikaw lamang ang manguna sa amin, mag-ingat sa amin hanggang sa aming pag-uwi. Ama namin na nasa langit, batid namin, Panginoon, na ikaw lamang ang nakakaalam ng lahat ng aming ginagawa. Ikaw lamang ang nakakaalam ng lahat ng dapat mangyari sa amin. At kami ay magtitiwala sa iyo, Panginoon, na sa lahat ng oras ay palagi kang nariyan para kami samahan at pangunahan. Ama, ito lamang po ang aming samot dalangin sa iyo sa araw na ito. Sa iyo lamang ang papurit parangal, sa pangalan po ng iyong anak at ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mga kapatid, sa pangunguna po ng banal na Espiritu at sa gabay ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay humayo at nawa ay magkita-kita po tayo sa sunod na linggo. Amen. Amen. Tayo po'y muling aawit ng ating papuri sa Panginoon. Sumisigaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Di ka nagbabago. Tapat kang ang tunay. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kapagan, sa
at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka, sa sayaw, sa tuwa, at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka, sa sayaw, sa tuwa, at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka, papupurihan ka. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapupuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah! JFCM Kabuyaw sa pagdiriwang ng ika-27 taon, isang hangarin ang umusbong maunlad na iglesia para sa kaluguran ng Panginoon at pagsulong ng kanyang layunin, ang Great Commission.